meron pa tayong 84.7% na hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Bagong lahat, huwag nating kakalimutan na mag-subscribe and click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications. Ito nga mga parkoy, huwag na nga natin patagalin. Itong si RHJ na si Jefferson nga na meron nga itong kinasasangkutan noong laban nga ng TNT Katropa, pati na rin ang rain or shine na bigla-biglaan na lang ito pumunta sa bench ni Coach Yeng Guiao. Well mga parkoy, kayo ba ano ba ang inyong mga opinion dito? Dahil nga malaking issue to noong nangyari ngayon dahil pinatawag nga sila ni Kume Willie Marshall. Well mga parkoy napakalaking issue ngayon sa uulitin ko. Pero kung ako naman ang tatanungin medyo maliit lang yun dahil nga bugso nga ng damdamin ni RHJ ngayon dahil nga sa nangyaring mga foul. Diba mga parkoy? At hindi lang yun, mali nga lang ni Jefferson pumunta nga siya sa bench ng rain or shine na syempre nag-react naman ang isang coach dito na si Coach Yeng Guiao. Well mga parkoy, pinalaki na nga lang ito dahil nga sa nangyari. Well, kung kayo ba ang tatanungin, pabor kaya kayo na maban si Jefferson sa PBA? Well, question mark pa yan mga parkoy Well, pag-usapan naman natin itong si Robbie Al-Hosseini na nagtatagal nga daw ngayon sa Pilipinas at nakipag-practice pa nga daw ito sa Black Boxing Elite. Well, mga parkoy kung ako ang tatanungin dito, nakikipag-practice lang muna, ba't titignan pa nga daw ng team owner or ang coach na kung pwede bang ibalik itong si Al-Hosseini kasi sayang din ang height nito nasa 6'8 to 6'9 din ito at makakatulong din ito sa ilalim. Well, alam naman natin talagang produkto ito ng Ateneo de Manila at malaki talaga may tutulong nito. Yun nga lang, marami nang pinaglaruan ito sa PBA na iba't ibang team. Well, syempre naglaro na rin yan sa Meralco, sa TNT Katropa, sa Boxing at meron pang iba mga pare ko. Wala lang yata ang Barangay Ginebra at ang Northport. Well, kayo, ano sa palagay nyo? Makakabalik kaya itong si Al-Hosseini? Well, malaking tulong to. Tatandaan natin yan mga pare ko dahil sa height pa lang, lamang na nga ito. At ito nga ang malaking balita. Sa Barangay Ginebra, may mga naglalabas ng balita o may lumalabas na rumor na ito ngang si Andre Robertson ng Strong Group nga daw maglalaro nga daw sa Barangay Ginebra. Well, gaano pa ito katotoo? Si Robertson nga maglalaro nga dito sa Pilipinas as a Strong Group na kasama nga si Dwight Howard. May mga naglabas ng balita na reserve import nga daw ito ng Barangay Ginebra kung mangyayari na hindi na nila paglalaroin si Tony Bishop. Well, sa nakikita ko sa mga pare ko si Bishop kasi talagang malaki ang impact sa Barangay Ginebra din at malaki ang ipinapakita at malaking tulong. Alam naman natin nagti-triple-double din itong si Tony Bishop. Well, kung si Coach Tim ko nang ang tatanungin maganda naman ipinapakita ni Tony Bishop sa Barangay Ginebra at posibleng palitan ito ni Coach Tim ko dahil kapag ipinasok nga itong si Andre Robertson talagang mag-a-adjust na naman ang Barangay Ginebra. Alam naman natin na legit NBA player itong si Robertson. Well, tingnan na lang natin for the future kung pwede ngang makapaglaro ito si Robertson sa Barangay Ginebra for the next season or sa susunod. Dahil alam naman natin si Brownlee darating na. And this is Tonda Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.